ang pinakamataas nga pagpupuri, pagluwalhati, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Pag-alala, pagsariwa sa mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pagbati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors, and beloved webcast viewer. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, na kami po ay nasave dito sa banal na gawaing ito. 1999 po kami nasave sa banal na gawaing ito. 26 years na po kami dito sa banal na gawain. Tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod. Hindi namin tinitingnan kung anumang mga pagsubok dahil maraming mga himala at pagpapala. Bago po kami nasave dito sa banal na gawaing ito, magulo po ang aming buhay. Kasi po, nakikita ko po sa aking beloved husband, mayroon po siyang bisyo. Kaya, at hindi din po siya mahilig magsamba. Kaya ayaw ko po itong makita sa aming mga anak. Kaya po, nanalangin po ako. Ang tawag ko pa noon ay Diyos. Isang panahon na ako'y nasa sambahan. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po kami. Gusto ko, dalhin mo kami kung saan po kami maligtas. Nasama-sama po kaming maglilingkod sa iyo. At unahin mo po ang aking beloved husband dahil po kung ako ang unahin mo, hindi ko po siya madala dahil matibay po ang kanyang paninindigan. Kaya po, makalipas lang ng mga isang linggo mahigit, ang kaparaanan po kung bakit kami po ay napadako dito ay nagkaroon ng ang sakit ng aking beloved husband noon na matagal na nga hindi sumumpong. Sa time na yun ay sinumpong siya sa sakit na yun. Grabe ang kanyang pamimilipit sa kanyang naramdaman. Kaya nadala po namin siya sa ospital. Mga 3 linggo mahigit siya doon. Sa 3 linggo na yun, grabing paghihirap namin sa pinansyal. Dahil po, hindi po kami handa na may mga pangyayaring ganun. Kaya hanggang sa kung ano-ano man ang mga gamot na gipainom sa kanya, na grabe po talaga nga sa bawat araw ay 1,000. Grabing paghihirap ko noon. Kaya nangyari na hindi talaga siya nadala sa mga mamahaling gamot. At nagsabi na ang doktor na i-schedule siya sa operasyon. At sa pag-operan niya, kailangan kami pa rin ang mugasto sa mga gamit para sa kanyang operasyon. Kaya doon po kami nahihirapan dahil ang sabi ng doktor, malaking gastusan ito. Dahil maliban sa kayo ang mugastos sa kanyang mga gamit sa pagpa-opera, pagkatapos ng operasyon, grabe din ang gamutan. Kaya ako talagang, grabe ang aking naramdamang paghihirap noon. Nanalangin ako, sabi ko, Diyos ko, alam kong hindi mo ako pababayaan. Kasi noon pa man, tested ko na ang iyong kapangyarihan. Dahil grabe ang pagtiwala ko sa iyo. Kaya alam kong hindi mo ako pababayaan, tutulungan mo ako. At ang nangyari, noong pinuntahan namin ang mga gamit namin kasi talagang yung pwedeng isangla, sinasangla ko na. At ang nasangla namin ng rape, doon kami lumapit para
binta na lang talaga yung rape at para magamit namin para sa kanyang operasyon. At ang tao na yun nga aming gilapitan, save na para dito sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade. At ang sabi niya, kapatid, pinsan kasi niya yun, pinsan, huwag ka nang gumastos kasi ang inatinan ko ngayon na gawain ay buhay ang Diyos. Nagpapagaling ng mga matinding karamdaman nga tinanggihan na ng mga doktor. Kaya sumama ka sa akin, sabi niya, kasi araw na Biyernes yun. Mamayang gabi, sumama ka na lang at subukan mo ang banal na gawain na yan. Kasi totoo na buhay ang Diyos, kumikilos ang kanyang kapangyarihan. At sa walang pag-atubili dahil po talagang naghahanap kami ng tulong ng mahal na Panginoon. Buong buo ang kanyang panampalataya. At ganun din po ako, sabi ko, sumama ka dahil baka yan na yung sagot ng mahal na Panginoon na makakatulong sa atin. At sa kanyang pagsama, sabi, kung anong makikita mo, sundin mo na lang, muluhod man, magpupuri, sumunod ka. Tapos, pagdating niya doon, ang kwento ng aking beloved husband, talagang 100% po talaga ang kanyang panampalataya at buong-buo ang pagsisisi. Kasi grabing, ang pag-iyak niya, para daw siyang isang bata na inagawan ng laruan, na grabe talaga ang kanyang pag-iyak. Hanggang sa pagpatanggap na, hindi siya nag-atubili, tumanggap, hanggang sa pagbautismo at sa pag-ahon niya. Pagkatapos ng bautismo, instant po naramdaman niya ang kanyang magaan na pakiramdam na siya po ay nabunutan daw ng tinig. Tapos may lumapit sa kanya na nagsabi na nakputi daw ang damit pero hindi niya tiningnan ang muka. Ang sabi, kapatid, pinapagaling ka na ng ating pinakamamahal Panginoong Isus. Ang parang nag-iisip nga siya kung talaga kaya pinagaling na ako. Pero pag uwi niya doon niya naramdaman na talagang totoo nga siya ay pinagaling. Dahil po, kung gaano siya namimilipit sa sakit nung siya papunta pa lang at mataas ang kanyang lagnat. Wala na siyang naramdamang sakit sa kanyang pagkatapos na nabautismuhan. Kung paano siya gialalayan ng dalawang tao sa pagpapunta sa banal na gawain. Wala nang nag-alalay sa kanya, kundi malakas niya siyang naglalakad na kanya-kanya na silang lakad papunta sa pag-abang doon sa masakyanan. Tapos po, wala na po siyang maramdaman na mga sakit kaysa sa pagpunta daw. Kung may lubak na madaanan yung taxi, talagang namilipit siya sa sakit. Wala na po siyang maramdamang sakit. Kaya instant po ang kanyang kagalingan hanggang sa pagdating niya sa bahay. Ang sabi niya, born again na po ako. Kasi nagtaka ako sa kanya dahil bakit parang maliwanag ang kanyang mukha na parang wala na siyang sakit nga naramdaman. Kaya po, pagkahapon ng araw na yan, bigla na lang siyang nagsabi na masakit na naman daw yung yung bandang kanan niyang tiyan. Sabi ko, uminom ka ng gamot. Tapos ang sabi niya, hindi ako iinom ng gamot. Muluhod tayo, manalangin tayo, muiyak tayo sa mahal na Panginoon. Dahil siya po ang makapangyarihan sa lahat. Talagang, 100% ang kanyang panampalataya. Kaya po, instant po talagang kanyang kagalingan. Dahil nung siya'y umihi ng itim-itim na parang may kasamang mga buo-buo na para talagang apdo. Doon, sinabi ko sa kanya, pinagaling ka na nating pinakamamahal Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya po, grabing pagpasalamat ko po na kami ay nasave ito sa banal na gawain ito. Dahil po, kung tutuusin, hindi kami basta-basta na mapadako sa ibang mga
kongregasyon o panampalataya dahil po, obispo po ang aking kapatid sa aming pinanggalingan na panampalataya. Kaya po napakatibay ang aming mga paninindigan. Pero walang imposible sa pinakamamahal na Panginoong Hesus kung dalhin tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung saang kaparaanan na tayo po ay madala. Kaya walang hanggang pagpasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako man noon ay may sakit po akong ulcer. Napakiramdam ko po na magpapaopera na rin ako kasi grabe na rin po ang aking naramdamang sakit. Na kung musumpong yun 1 linggo talaga, nahihilo ako, lagi akong magsusuka. At mayroon din po akong kidney trouble, na ang kidney trouble na yun, lagi akong hindi makakaihi. Hingi ako tapos hindi talaga ako makaihi na talagang masakit. Hirap na rin po ako. Kaya po, sa pagkasib namin dito nang kami na bautismuhan na, sa mga pwede nang bautismuhan pati sa aking mga anak, ang mga sakit ay pinagaling ng ating pinakamamahalang Panginoong Hesus sa paraan lang ng pagdalo, hindi na namalayan na. Pinagaling na po nating pinakamamahal Panginoong Hesus na hindi na gumagamit pa ng anumang gamot. Mula nang kami nasib dito sa banal na gawain ito, masaya po talaga kami, nagkaroon kami ng kapayapaan. Ang bisyo ng aking beloved husband, inalis at tapos binigyan kami ng trabaho na maayos. Kung paano kami noon na nangupahan lang, nagkaroon kami ng sariling bahay. Kung paano kami noon na naghirap sa pag-antay ng masasakyan o kaya makikisabay, nagkaroon na po kami ng sariling sasakyan. Amen. At hindi lang sa four wheels, kundi may mga motor. Kaya walang hanggang pagpasalamat ko talaga sa mga himala, mga sakit na pinagaling at pinagpala na may mga himala pa na mga pag-iingat nga na-disgrasya kami sa motor, maraming disgrasya. Pero ang isang disgrasya nga talagang namangha ako, yung doon kami sa EDSA, na malakas ang pagkabangga namin. Kasi yung kotse nga aming nasundan, na nabangga namin, talagang na-flat yung gulong. Ibig sabihin, talagang malakas. Pero ang kamanga-manga dahil ang aking beloved husband, tumalsik man siya, nasa unahan lang siya, pero walang nang masamang nangyari dahil ang mga sasakyan doon lang din sa kabila dumaan. At saka ako naman, nagtaka siya kung bakit ako nakadikit lang sa motor. Hindi ako tumalsik. Doon ako na mga talaga na ganyan talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako'y nahulog sa hagdan, dahil po sa hindi ko pa na-adjust ang aking sarili, parang tumingin ako sa ugali. Kaya po gusto kong bumaba sa choir. Pero tinutuwid ako ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus, may mga paalala. At naisip ko yun, nangingi ako ng tawad. Nang ako'y lihans nating beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida, ang panghihina at sakit ng aking naramdaman, instant po itong nawala, instant akong pinagaling. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang pagpasalamat ko po talaga. Mga himala, marami pong himala. Kaso lang kung isa-isahin ko, talagang mahaba. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, ang trabaho ng aking beloved husband na talagang walang holiday. Tuloy-tuloy po ito. At survive po siya kahit sa kanyang edad na ano pa rin, kumbaga, survive pa rin po siya sa pagtrabaho. Sa mga pagpapala na ang bawat isa sa amin ay nagpapagamit bilang mga choir, instrumentalist. Magpasalamat ako sa itong pinakamamahal Panginoong Hesus sa lahat ng mga bagay na yan. At magpasalamat din po ako sa lahat ng pagpapala ng aming nakamtan
magmula sa spiritual, physical, financial, material, ang lahat na pagpupuri at pagpasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.